Nung tinanong si Magnus, sino daw ang mananalo, Hikaru Nakamura o Ian Nepomniachtchi? Alam niyo sagot ni Magnus? 5% lang ang chance ni Nepo na manalo kay Hikaru. So 95% Hikaru, 5% lang si Nepo. Ganun ba kahina ang tingin niya kay Nepo? Grabe, no? Ang baba ng evaluation niya sa side ni Nepo. Pero alam nyo ba na yung sinasabi ni Magnus na yan, may katotohanan yan at may matinding explanation. Bakit po? Ang format po kasi ng Speeches Championship, lagi na kayo nanonood, 3 time control. 5+1, 3+1, and then 1+1. Ito kasi yan Sa 5+1 and 3+1, maaring masabi natin na close fight yan or bigyan pa natin na konting lamang si Nepo, pwede pa rin. Ganun po ang maging evaluation dyan. Okay? At yun na nga ang nangyari. Pagkatapos po ng 5+1 at 3+1, ang score po nila 8-all. Pantay. Pero eto kasi, dito po hinuhugot ni Magnus yung kanyang 5% evaluation for the side of Nepo. Pagdating po kasi ng bullet game, Hikaru Nakamura, isa sa pinakamalakas or not pinakamalakas sa buong mundo, no? Pagdating po sa bullet, even Magnus, talagang mahirapan pag napunta na sa bullet game. Anyway, ano ba nangyari sa bullet game? Ito po, game number 1 pa lang. Pakita ko na sa inyo game number 1. Knight F3, C5, G3. So, parang ang gusto pong i-set up ata, ayun, parang reverse na Grunfeld po, ayan D5, G6, pero napunta po sa parang simpleng Sicilian invitation opening, no? Ngayon, pag nag-E4 ka dyan, parang Sicilian na G3 system, Anyway, nag-ipon na nga yun nga, Sicilian na open. Old Sicilian open na transpose. So, nag-bishop po doon sa may G7, C3 lang, develop or depensa. Develop, ayan, dinipensahan, castling, and then castling din, D6, at lahat po ito ay linya pa. So, nag-H3 to prevent po yung mga possible talon dyan. Bakit? Mamaya po kasi pwedeng gumanon yan. Anyway, nag-bishop D7 lang si Nepo. Sinagot po ng knight D2. Yan na po yung novelty. Kasi ang tinira po dati, eto muna. Kasi wala nang knight G4 bago gaganon. Tinakpan niya Pero, tingnan nyo po yung oras. Ang time control ito, 1 minute plus 1 second increment. Pareho sila mataas. Mabilis sila pareho tumira. So, nag-rook C8, nag-knight B3, yung galing po sa D2, nag-A6 lang, and then F4 na nga yun. Tinira na ni Hikaru. Hindi daw ganun katama, pero mas mabilis na po tinitira yan. Hindi daw po tama yan kasi may E5 immediately. Ayun. Yun po ang hindi gusto. Pag in-capture mo kasi yun, takes magiging pressure po. Mape-pressure po ito Pero hindi tinira yun ni Nepo. Nag-B5 po siya. Tapos Bishop E3. And then nag-Queen C7. Tamang typical development lang ginagawa. Ganyan pag bullet Makaposisyon lang muna ng pyesa. Okay na yan. So nag-Rook C1 po. Ayan. Rook E8. Tingnan nyo. Pinoposisyon lang yung mga pyesa. Nag-Knight lang po sa may D2 na sinagot po ng Queen B8. Ngayon, bakit mali na naman? Kasi kanina pa po kailangan niyang E5. At pagka Queen B8, mabilis silang tumira. Tingnan nyo. Halos hindi nag-isip yan, ibig sabihin. Kasi 1 minute pa sila pareho So, pagka Queen B8 po, nag-Queen E2, nag-Knight po sa A5, and then Queen F2. At tamang posisyonan lang. Walang masyadong extravagant na nangyayari sa board. Normal lang po. Knight C4, pinalit lang, tinakes, and then B3. At ang bilis pa rin po nila, 57 seconds parehas. Nag-Rook C8, umatas, of course, inatake. Nag-G4, nag-H6, parang depensa po yan sa G5, na sinagot ng F5. Di daw ganun kaganda. Ang maganda daw, i-G5 mo pa rin. Ayan, para pag nabuksan to may ganon. Okay? So anyway, nag-F5 dito, nag-G5 naman si Nepo, na sinagot ng knight lang po sa may E2, no? Bakit nakakaginawa yan? Kasi po, sa ganito pong tema, weak po ito. Big po yan nasara yung F-file na sanang pinagmamalaki ni Hikaru dyan. Nawala Kaya nga po nag-okay po bigla yung position ng black kasi mape-pressure po yung E4. At ayun nga, Bishop C6, dinipensahan. Nag-Queen B7 at eto na, lamang pa ng konti. Ito pong si Nepo, inaatake niya po ito. Bakit blunder yan? Bakit blunder? Mukhang magiging defensive ang dating, di ba?
Pero blunder pala yan. At dito ako bumilib kay Hikaru dahil tingnan nyo oras sa 55 seconds si Hikaru. Tumira po ng 1 segundo lang ang nagamit. Pinakain ang pawn. At yung tira po na yan ay napakalalim para maitira mo sa bullet. Grabe yung intuition mo. Grabe yung positional understanding. Grabe to. Kasi tingnan nyo tinira niya agad yung Bishop D4. Bakit po sabi ko, parang ina-exaggerate ko, parang naging malalim yan? Kasi ina-attack ito. Binigay niya lang. Nag-isip lang siya ng siguro 2 segundo siguro kasi may increment. Ina-attack pero binigay niya lang. Syempre si Nepo, libre yan. Okay na. Nag-isip pa nga siya ng matagal. Pero hindi niya nakita kung bakit mali. Kasi pag tinix mo pala yan, knight takes e4, knight takes e4, it looks like nag-1 pawn up ka. Parang nag-1 pawn up po Di ba? Kasi anong gagawin mo dyan? Ina-attack Reyna mo, di ba? Kakainin mo. Tapos kakainin lang din. Parang mag-1 pawn up ka pag tiningnan mo Pero, hindi pala. Kasi, eto yung tira ni Hikaru. Grabe ka. Excellent move mga sir. So, kinain niya lang. Ngayon, ang ginawa po dyan, kinain yung Reyna. Pero bago po natin kainin yung Reyna, ano ba naman kasi mangyayari pag tinext to? Magkakaroon po ng Queen D4. Bagsak po yung kabayo. Ibalik po natin doon. Kaya kinain yung Reyna. Okay lang naman. Pagkakain sa Reyna, kain din sa Reyna niya, hindi na okay yan. Kasi 1 piece doon agad yan. Gumanon pa. Wala na. 1 piece lang. At hindi ko sinasabing mahirap makita yon yung tira na Bishop D4. Makikita nila yun. Pero the way Hikaru saw it, parang sobrang bilis. 1 segundo si Nepo napaisip pa nga. And then eventually kinain niya pa rin, which is wrong. Diba? Ganun kabilis si Hikaru sa bullet. Ayan na nga po. It's just a formality. Bilisan na lang natin to kasi 1 piece up na po yan Of course, maraming inaccuracy dyan dahil 1 minute to pero 1 piece is 1 piece. Tumatagal lang yan pero 1 piece up yan. Ayun, promote. Ganyan po ang nangyari sa first game ng bullet. Panalo si Hikaru. Sa second game po ng bullet, nauwi sa tabla. At ang pinakamatindi na ginawa ni Hikaru, guys. After po ng 7 games of bullet, alam nyo score ni Hikaru out of 7? 6.5. 0.5 lang si Nepo. And then last round, 6.5 ahead na si Hikaru. Natalo si Hikaru. Last game na yun I mean, naubos na yung oras ng time of playing for 1 minute or bullet game or bullet format. Ang gulo ko. At ang naging final score po nila, ito. 9.5, 14.5 in favor of Hikaru Nakamura. Tinambakan sa bullet. 5 puntos ang inilamang sa bullet. Ano nga po yan Talagang bugbog sarado yan 6 yan Nagpatalo na lang last one. Hindi naman nagpatalo pero hindi na lang sinuroso last one kasi tapos na yung laban. Anyway, bakit 5% ang prediction ni Magnus? Kasi according po sa history ng Speedchess Championship, hindi mo tatalunin si Hikaru sa match if you are not up by more than 3 points bago mapunta sa bullet. Kasi sa bullet po talaga overwhelming yung advantage ni Naka. Si Magnus lang ang kayang sumabay sa bullet kay Naka. At talagang hirap. Ngayon, ano na po ang lineup? Ito pa isang interesting part. Ito po ang lineup para sa semifinals. Ito po yung bracketing. Tingnan nyo po mabuti. Magkalaban po si Magnus Carlsen at Hans Mokniman sa semifinals. And not just that, interesting matchup din po ito. Hikaru Nakamura versus Ali Reza. Kasi si Hikaru, sinabi kanina magaling sa bullet, but Ali Reza is also a monster when it comes to speed chess. Siya nga po ang bullet champion ng chess.com. So magandang match up yan. Interesting na mapanood. At gaganapin po ito September
face-to-face sila, though sa online maglalaro. Magkikita si Magnus sa Siniman. Pati si Cara. Abangan po natin kung ano mangyayari dyan. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga parating pa na tournament. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share. At paki-follow po at subscribe yung ating pong page at channel. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you sa support.